Dante, ano yung magiging bentahe kung dadalo sa unang araw ng paglilitis si BP Sara? Magandang umaga-aga. Ayon pa nga kay Dean Tranquil Salvador, sa pagkakataong ito ay makukuha ng pangalawang Pangulo ang atensyon ng publiko at sa pamamagitan niyan ay maipaliwanag niya ang kanyang panig hinggil sa isyu. Ipinaliwanag ni Dean Tranquil Salvador III, miyembro ng defense team sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, ang desisyon kung dadalo o hindi si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Lunes ay kailangang timbangin ng mabuti. Anya, mayroon kasi itong mga benepisyo at panganib, partikular sa panig ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa nito, sa ilalim ng panuntunan ng Senado, hindi kailangang naroon ang Vice Presidente upang magpatuloy ang paglilitis. Basta't naroon ang kanyang mga abogado, hindi mahihinto ang proseso. Pagdating sa mga benepisyo para sa bise, ito ay isang pambihirang pagkakataon upang makuha ang atensyon ng buong Pilipinas o ng taong bayan at direktang maipaliwanag ang kanyang panig. Dahil ang impeachment ay isang political na proseso, ang pagkuha sa kalooban ng mga Pilipino ay maaring makaapekto sa sentimiento ng mga senator judges na mga politiko rin. Para sa isang third-party observer, magandang makita ng tao na naroon ang Vice Presidente para harapin ang mga akusasyon. Kasi meron niyang both benefits at meron siyang mga disadvantages. Okay, bakit? Ano yung isang benepisyo? You will have the eyes of the Filipino people at that given moment. Lalo na kung magte-testify siya. Imagine mo ang buong Pilipinas nanonood sa iyo. It's very rare that you capture the Filipino people all at the same time. Benepisyo yun. Benepisyo, na pangalawa, you will be able to communicate to the Filipino people. Ayan. You will be able to defend yourself to the Filipino people. So maipaliliwanag mo kung bakit mali ang ginagawa nito sa iyo. Pero ang panganib naman anya kapag siya ay humarap, maaari siyang isailalim sa cross-examination kung saan hindi masisiguro kung ano ang mga itatanong sa kanya, siya ay maituturing na nasa firing range. May panganib na sa gitna ng matitinding tanong ay masira ang kanyang composure o hindi niya mahawakan ang sitwasyon ng may kahinahunan na maaaring makasama sa kanyang kaso. Bagamat sa regular na korte ay limitado ang tanong sa bagay na may kinalaman lamang sa kaso, sa isang impeachment court ay maaaring payagan ng presiding officer ang mas malawak na usapin para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Pag cross-examine ka, hindi mo alam kung saan magagaling ang tanong. So kailangan i-brief ka na tama ng mga abogado mo. Kasi, siyempre, although limited lang yon kung sa ite-testify mo, hindi mo mapipigilan na kung ano-ano itatanong sa'yo. Sasabihin kasi lang, hindi, sa court, pag ganito, only relevant matter. Alam mo, sa court, pag ganito, yung lamang covered to direct examination. But this is an impeachment court. Sa huli, sinabi ni Dean Salvador na ang mga abogado ng Vice Presidente ang dapat magtimbang kung ano ang tunay na makabubuti para sa kanyang interes. Ayon pa nga kay Dean Salvador, inaasahan na sa Lunes ay presente o dadalo lahat ng panig ang House Prosecution Panel, gayon din ang depensa, yung kampo ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinasabi niya ang crucial dito o ang mahalaga ay yung magiging opening statement o argument ng magkabilang panig, kung saan sa panig ng prosekusyon ay ilalahad nila yung mga argumento nila doon sa mga paglabag umano sa saligang batas para patunayan yung kanilang argumento. Samantala sa panig naman ng Vice Presidente ay dapat na pasinungalingan ng kanyang kampo at mapawalang bisa yung mga isinasakdal laban sa kanya. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Dante Amento.